balik mo na yung mga sasakyan. Oo. Huwag mo walayin yung payong, mahal yan. Oo, igarahe mo. Labas mo muna. Tapos balik mo na lang, ha? Okay. Ano to, may car rental kasi yung ate ko. Tsaka ano, may car rental kami, tsaka favorite kong payong yung payong ng kaya, huwag kayong judgmental. Pati yung mga payong ng yan ang pinaka huwag niyong gagalawin sa mga Chinese. Yung payong tsaka tote bag ng grabe, no? As in, like, ang haba-haba na ng usapin ng mga korupsyon na yan. 'Di ba? Mga graft and corruption. Sino dito ang gustong sumali? Ako, Kags. Hindi sa Pero korupsyon, hindi sa korupsyon. usapin ng korupsyon. Ay, ba yan? Grabe, no? Sorry. Parang sa nakikita natin, buti na lang yung Indonesia a few months ago, naglakas ng loob na mag-oust ng kanilang mga government officials. No? Parang sa lahat ng mga kaliwat kanang issues, ang sarap na lang na hindi magbayad ng tax. Pwede ba yun? Nakakatakot nga, Kags, no? Parang kailangan pang dumaan sa dahas. At kailangan pang may mamatay para... Grabe talaga yung mga government officials na yan. Kasali pala ako doon. Pero hindi po lahat. Dahil marami tayong mga government officials na matitino, 'di ba? Marami tayong actually ngayon, may mga breathe of fresh air tayo nakikita sa Kongreso, sa Senado, sa mga local elected officials, sa mga cities. Nakakatuwa. May mga sasabihin ba yung tanod natin? This is where your taxes go. Yes! This is where your taxes go, excluding this podcast. Dahil ito po ay funded by my own pocket. Wow! So, kung meron kayong mga suggestion, nag-extra. Kung meron kayong mga suggestion na reklamo, ay idulog nyo na lang sa akin. Huwag nyo nang i-rant sa Facebook. Dahil sobrang dami na nag-rant sa Facebook. At dahil dyan, pasok. Yes. Naku, sobrang timely naman. Sobrang timely because ang sabi ng ating constituent is, Kags, I used to be a friend of a Nepo baby. Oh, no! May friend ba akong Nepo baby? Parang wala. Hindi ako nakapag-repost ng pang-talk shit about sa mga katulad niya. At baka awayin ako. Also, who knows what their family might do? Kaya dito na lang po ako sa Kags Help. This person talagang nagpapakasasa sa mga taxes natin. Every other month, nasa ibang bansa yan. Got to work at a prestigious company because of daddy. Pero yung work na yon is just a hobby. And she doesn't really need it. Kasi yung kinukurakot nila is enough for her to live a lavish lifestyle her whole life. Paano ko nalaman? Kags. Paano ba naman? Nag-throw ng party yan sa isang well-known hotel at nag-book ng isang well-known band as the ending act ng party niya. Milyon-milyon din siguro ang nagastos niya doon. It gets darker. Siguro nga, these politicians also have close ties sa mga illegal businesses dito sa bansa. Kaya siguro, sobrang yayaman. I realized that one time, this person was having a house party and pulled out these good items. Just good items. Parang, okay, may isa lang kasalanan mo di ba? Yung magnakaw ka, pero
gumagamit ka pa ng illegal na droga. Alam nyo na yan, Kags, kung ano yan ha. Told us na suki yung dad niya or some shit. Tumanggi ako syempre. Pero grabe. That changed my perspective in life. Kung may hirap tong mga to na tukhang na to, pinapatay na sila. Kaso hindi eh. Well, that's the sad reality. They get to enjoy illegal shit, live luxurious lives with our countrymen's hard-earned money, and get away with it. Napaka-unfair ng buhay. That ish, before with former PRRD's daughter, I bet madami pang nepo babies na wake and bake every day. And yung sa sumisikat ngayon, di lang siya yung nepo baby na ganyan. Dig deeper, nandyan lang sila nagkalat. Grabe. This is a heavy episode because aside from current and timely issue siya, medyo mahirap eh. Kasi gaya ng binanggit niya kanina, we really don't know kung ano ang kaya nilang gawin. 'Di ba? Like, pwede nilang patahimikin ng isang kagawad na nagpo-podcast lang naman, 'di ba? Baka mamaya episode 9 pa lang to, yung 10, 11, 12 eh 9 ba to? Yung 10 to eh, no? Yung 11, 12 eh wala na lang, 'di ba? Parang burol na lang. Oh no! Burol na lang. Pero sa mga nanonood at nakikinig sa atin on Spotify and YouTube, ano ba ang Nepo baby? Well, nag-research tayo. So, ang Nepo ay galing sa salitang nepotism. So, it's ang whole word niya ay nepotism baby. Ibig sabihin, anak ng mayayaman or influential na tao, especially politicians, celebrities, business tycoons. So, etong mga nepo ngayon ay specifically yung mga nagtitrending anak ng mga politicians. Pero marami rin namang mga nepo babies dyan. And sila rin yung mga nakikinabang sa connection ng kanilang mga pamilya. So, may iba, kaya mapapansin nyo sa mga interview ng mga showbiz personalities, parang may mga ganun silang statements eh. I wanted to have my own name. I wanted to build my own name. Lumalayo ako sa shadow ng tatay ko, ng nanay ko, ng ate ko. Because sila yung mga nepo babies na feeling ng mga tao, may advantage na sila, wala pa man ding auditions. Kasi kilala yung tatay niya eh, or director yung nanay niya eh, or yung ate niya, sikat na artista na eh. So, yun. Grabe lang yung, dito sa short share ko lang story ni Chinstitchuent natin. Parang you would really see the contrast of life eh, na ang mga nepo, so-called nepo babies, nagpapakasasa sa napakagarbong mga bagay, sa pamumuhay na napakahirap abutin ng ating mga imaginations. Kasi, imaginin mo, I saw an interview of Mayor Magalong at sinasabi niya na yung may ibang mga politicians, they just rent out or buy out a condo at yung isang room doon, ginagawa nilang cash vault. So, imagine kung gaano kalaking pera ang pwedeng malagay sa isang room. Billions yun, di ba? Versus common Filipino people or family na, alam mo yun, kahit isang toka, hirap na hirap silang pagkasyahin yung 500 pesos a day. May mga taxes. Bumili ka yosi, may tax. Bumili ka sa fast food, may tax. Bumili ka ng alak, may tax. Mamatay ka, may tax. Pamanahan ka ng lupa, may tax. Kulang na lang, huminga ka, may tax. Ito yung contrast eh, di ba? Ano pa bang mga naisip nyong contrast ng mga nepo babies? Takot magsalita yung mga tanod natin. Mga tanod! Energy!
Kayo, ano pa mga nakikita niya sa mga Nepo babies? Kags yung sa contrast, no? Tayo, kapag nagro-ronda sa patrol lang eh. Oo. Sila naka-LC. Hindi, nakapatrol din naman sila. Patrol din. Oo. Nissan patrol ka. Depende lang kung anong patrol. Kasi atin Rusco eh. 'Di ba? Rusco yun, 'di ba? Sila patrol. Yun talaga ang tatak nila. Patrol. Tsaka, imaginein mo, parang, gets ko naman if rags to riches ka eh. 'Di ba may mga pagkakataon tayo na ako dati talaga hindi ko afford yung mga mamahalin. Kahit sabi mo na lang, hindi ganun kamahal pero mahal. Ang mga Lacoste, 'di ba? O kaya hindi ka nga makabili dati sa Uniqlo, sa Zara, 'di ba? Yung mga ganon. Pero pagka nagkaroon ka ng pera with your hard-earned money, sometimes i-treat mo talaga eh at i-reward mo yung sarili mo eh. So, bibili ka. Pero yung to the point na you'll own 20 plus cars, 40 plus cars worth 10 to 20 million each, parang too much, no? Too much ba yan? Minsan nga, Kags, napapanood mo ba si Ichan? Ichan. Oo, sa TikTok. Parang konting-konti na lang, maeengganyo na talaga akong gumawa ng illegal. Yes, kasi di ba siya yung nagsasabi na hindi sapat ang matalino ka lang at masipag, kailangan gumawa ka rin ng illegal. Haluan mo ng konting illegal. So, Sobrang OA! facts. Ayan. Sino nga to? Si Nathan. Si Nathan. Yan, diba? Kaya, alam mo, hindi natin masisisi na yung mga ordinary Filipino people, because of yung hirap ng buhay na pagdadaanan nila, hindi ka pwedeng hindi magalit eh. It's really your right to be angry at mangialam sa mga nangyayari kasi parang tayong lahat nung kinukurakot nila. Kasi 'di ba, pera natin 'yun eh. Hanggang kailan tayo magtitiis, Kags? Kags, help! kahit si Kags napagod. Di ba, tsaka alam mo, yung binanggit niya dito parang ang dami talagang mga, kahit hindi politiko, ang daming mga tao ngayon in the Philippines na namumuhay ng double standards, 'di ba? Sometimes we say, uy, kahit ganito na lang kaliliit na parang, uy, wag kang magkalat kasi nagkakos yan ng baha, pero tayo din yung numero uno nagtatapon lang kahit saan. Di ba? Nagtatapon ba kayo ng mga abubot nyo sa kotse kahit ng candy, wrapper ng candy? Ayaw mo malagyan ng basura yung kotse mo, kaya hindi naman siguro makakadagdag Hindi, yun. Kags. Ay, hindi? Ako kasi gano'n. Hindi naman. Baga may mga times talaga na hindi mo maiiwasan. 'Di ba? Double standard. So, kapag mahirap, natutokhang. Kapag mahirap, nakukulong ka agad. Pero sila, kahit gumamit sila ng... Ako ito. Marami akong mga nakakasama sa bar. Marami akong mga nakakasama sa inuman na mga kilalang mga tao. Alam mo, meron doon isang tao lang hindi siya anak ng presidente Isang tao pero may 5 bodyguards. And I've witnessed this firsthand na talagang they're using an illegal substance. Talagang meron silang ganun. At ang nakakatakot, yung ginagamit nila, hindi sinisindihan. Not even a liquid version of it. But it looks like a vape. As in, may one time na pinapatry sa akin. Tapos, dun pa lang sa ilong ko banda na amoy ko, I said no. So talagang may mga ganun silang eksena na ginagawa and they really get away with it. Diba? Kags, naka-experience na po ba kayo ng bribery? Bribery. Sa barangay wala. Pero siguro sa ibang pagkakataon, yes. 'Di ba syempre, nagturo ako sa university, 'di ba? Nagturo ako sa isa pang university, 'di ba? Sa company I've worked with
different corporate companies. So parang meron talaga. Actually, ang politics hindi lang sa government eh. Ang politics nasa kahit saan. So nasa school, nasa trabaho, nasa bahay, 'di ba? So nakaranas ako pero hindi yung bribery na feeling kong iniisip mo. Kags, meron akong point of view. Kasi sa paningin ko naman, hindi naman lahat ng Nepo babies ay masama. Tama din naman. Mm-mm. 'Di ba? Parang can I name names? Sure, Kags. 'Di ba? Like Look mo yan. Okay, pagdating sa kunyari doon muna tayo sa medyo light. Sa showbiz, Mm-mm. 'di ba, isa si Casey Concepcion sa nagsabi na gusto ko both parents pa yun ayaw ko na tawagin niyo ako si Casey yung anak ni Gabby tsaka ni Sharon. So talagang kung naabutan nyo, mga Gen Z dito, naabutan nyo si Casey, talagang nakikita mo yung karakas niya na gumagawa ako ng sariling pangalan. Andyan din si Vico Soto. Hindi niya ginamit yung, I would consider Vico as a Nepo baby for showbiz. Kahit nasa politics siya. Kasi parehong showbiz yung nanay at tatay niya eh. Si Connie at saka si Vic. 'Di ba? Pero hindi niya ginagamit yun sa kampanya na nilakihan niya yung VIC. Tapos maliit lang na O para pag malayo. Vic Soto. 'Di ba? Hindi niya ginawa yun eh. Sab Magalona. 'Di ba? With Francis M. and many more to mention. Pagdating naman sa politics, hindi lahat mag-a-agree dito because of, what's happening at marami tayong kulay ngayon eh. Pero the Robredo sisters, they're so quiet. And hindi ko masasabing sobrang simple ng buhay nila because pwede ako ibatuhan ng paano mo masasabing simple nasa ibang bansa nag-aaral. Pero ang point dito is, hindi sila nagfa-flaunt ng wealth nila. Hindi sila, yung nanay nila, nung nasa office pa as the vice president, malinis ang track record. Malinis ang COA assessment ba tawag doon? And hindi mo sila makikitaan na, uy, naka-designer bags. Uy, naka-luxury car. 'Di ba? So, they're so simple. And that's my definition of simple. 'Di ba? 'Di ba? Kayo, Tanods! Ano pa ba ang masasabi ninyo sa Nepo babies? Alam nyo, yung tension po natin sa mga viewers and listeners natin dito, hindi tension na nagdedebate kasi sa mga first few episodes namin nagdedebate kami. Ngayon parang hindi po sila makapagsalita dahil sa mga iniisip nila ang bawat salitang sasabihin nila. Tanong, may sasabihin ka ba? Kags, ano naman masasabi mo na yung mga ano naman, katulad nito, friend niya yung Nepo baby. Oo. Diba parang, kung halimbawa nalibre ka ng Nepo baby sa isang party na invite ka, parang part ka na rin eh, diba? Na-enjoy mo yung in-enjoy niya. Ang hirap nun kasi I've spoken with someone na friend ng so-called Nepo baby. And ang hirap ng sitwasyon niya. Like, hindi naman daw niya alam kung, ang hirap i-explain eh. Parang, friends tayo. So, let's say na ang tatay ko ay contractor. I wouldn't say naman na, oo, alam mo, sobrang dami namin nakukuha sa gobyerno. As in, tiba-tiba yung tatay ko. Nangungura ako. Siyempre, hindi namin sasabihin yun. I would say na yung tatay ko, well, from being a mahirap, binild niya yung business niya. Ngayon, madami naman siyang projects. Hindi mo na, di ba? Hindi ko na ipapaalam sa'yo. So, ganun yung nangyari dito sa friend ko, na friend din ng Nepo baby. So, parang siya, as if naman pinagtatawanan namin yun. As if naman pinagkakasiyahan namin yun. Ang statement niya, what's news to you is news to me. Hindi ko alam yan. Like, nung pumutok yan, ngayon lang din yan pumutok sa akin. Hindi namin ini-enjoy yan. So, ang hirap din nilang i-judge nung friend
or ng mga friends ng Nepo babies. Kasi, di ba, as if gaguhan tayo, pag tayo mga close friends, marami kami mga close friends na, ako may mga close friends ako na sinasabi nila, nangungurakot ka, no? Oh, ang dami mo yata nakukubra. Hoy, nagpalakos ka. Parang, hindi ko naman sinasabing normal yun for us. Pero dahil ganun yung level of closeness namin, nababanat namin yung sa isa't isa. But at the back of our minds, deep inside, we know na it's not true. At sila yun yung mga totoong kaibigan. And super hanga ako sa mga ganun. Ang dami kong mga kaibigan na nagsasabi, once na malaman namin na involved ka sa corruption, na nagnanakaw ka, na nangungurakot ka, kami mismo mag-e-expose sa'yo. So, it sounds nega, but mas gusto ko yun. Mas gusto ko na ganun klase mga kaibigan kaysa tinotolerate mo. Same thoughts almost, Cap. Kags. Same thoughts. Kasi election na next year, hindi ko alam kung tatakbo ako. Sorry, Kags. Yes. Hindi, ito, parang take off ko lang dun sa sinabi ni Cotanod. Mm-mm. Yun nga di ba nababash ngayon yung mga Nepo babies? Paano kung hindi pala nila alam na, di ba? Kasi nga out of touch na sa reality itong mga to eh. Paano kung di pala nila alam na dun galing yung pera ng mga magulang nila? All along, they thought they were just given a nice life. A privilege. Oo, 'di ba? Hindi nila alam na yun pala yung pinagkukunan ng magulang. Kasalanan pa rin ba nila yun? What do you think about that, Kags? My take on that is somehow may feeling ko, may pananagutan sila doon. Kasi hindi naman ibang tao yun eh. Hindi yun yung parang may pera lang dito, ay gastusin ko. 'Di ba? You should be smart enough and you should be responsible enough to know your family's background, to know kung saan nanggagaling yung pera nyo. Hindi ka ba nagugulat na ganun kadami? Not unless pagkapanganak mo pa lang, big names ka na, like Marcos ka na, Aquino ka na, Araneta ka na, Ayala ka na. So parang medyo hindi questionable. Pero yung hindi naman, kahit nga sa barangay ata sa Holo hindi naman ata kilala yung pangalan mo, yung apelido mo, 'di ba? Parang medyo questionable. So you should also know kung ano yung pinagkukunan ng pera mo. And if it happens na they know, doon lang papasok yung quote na you deserve what you tolerate. So kung whatever bashing you get now, whatever hate you get now, you deserve it kasi you tolerated it eh. Saka parang halimbawa kung followers ka nung mga influencers na nadadawit, big disappointment siya, Kags, no? Yeah. Kasi natuwa ka sa kanila, fina-follow mo sila kasi you're also aspiring to become one. Correct. Parang to be like them na enjoying a lavish lifestyle, lalo na kung Pinoy ka. Gusto mo yung ganun eh, 'di ba? Kada labas ko, iba ang pang OOTD ko. Kung ano yung latest na lalabas na brand ng phone, or latest model ng phone, dapat meron ako. Lahat pinopost. Ako din, bilang simpleng mamamayan, nangangarap ako na ganun yung ma-experience ko. Kaya, mas naging klaro lang sa pag-iisip ko ngayon, Kags. Tama ka dun sa sinabi mo na accountable din sila. Correct. Oo. Alam mo din dapat. Kasi nga, you're sharing a life with your parents. You breathe the same air. Tama. Ang ganda din na kailangan accountable ka. Sobrang disappointing nun as a content creator also, not only as a public servant. Isa sa mga battle cries ni Kong and the most famous is yung payaman, power. Dapat sabay-sabay tayo aangat, 'di ba? Mata sa langit, paa sa lupa. Pero, 'di ba, pag tinanong mo si Kong, because Lincoln ang pangalan niya at may Lincoln Navigator siya, worth ilan? Well, it's public knowledge naman. Hanapin mo lang sa Google yan.
Pag tinanong mo siya straight to your face, sasabihin niya, oo, binili ko yan ng pera ko. 'Di ba hindi ganun kahirap magsabi na pera ko ang pinambili ko dito if wala ka naman talagang tinatago. So, kung ayaw mo naman, ako I have limitations. Wala naman kaming strict rules if you're a public servant. At the same time, ay artista ka or content creator ka kasi maraming ganyan. Si Miss Aiko, di ba si Con, si Aiko, ganun. Pero parang kami, meron na lang kaming unwritten rule na siguro naman hindi ko ipopost to kahit na binili ko to ng pera ko kasi I find it insensitive. Or baka pagmulan ng intriga na meron akong ganito, kagawad lang naman ako. That's their question eh. Yung kagawad, maximum, iba-iba kasi sa ibang barangay eh. But a kagawad can earn up to 25,000 a month. Kunyari, yung Lacoste na pinost ko, paano mo sila nabilan ng 50,000 worth? So that's 2 months of your sweldo. But I have other sources of income, di ba? So medyo ingat ka lang dapat. At saka dapat kung pwedeng simplihan. Ngayon kasi, ang nababasa ko sa kanila, garapala na sila eh. Di ba dati parang, sige, kurot na lang tayo. Hindi naman ako nabuhay ng mga 1990s. Pero feeling ko ganun yung ginagawa nila, nakakahiya pa rin. So, ibigay pa rin natin yung proyekto. Ngayon, it's different. Baliktad. Kumubra muna tayo kung may tira dyan sa kanila na lang. Diba? Like, walang hiyaan na. Siguro last na lang, no? Nabanggit natin yung accountability. May isa kasing, 'di ba, para may isang nepo baby na nag-post na wala daw siyang, or wala silang dapat ikahiya, or wala silang parang utang na loob sa mga Pilipino. Ano masasabi mo dun? Actually, any kind of a nepo baby, may utang na loob ka eh. If it's a business nepo baby, hindi naman lalago ang negosyo mo if not for the consumers na tumangkilik ng produkto mo, if not for the fans na sumuporta sa lahat ng projects mo, if not for the trust na binigay sa'yo ng tao, for your tatay who's a mayor, who's a congressman. So, lahat ng nepo babies, I feel like may utang na loob. Particularly sa mga Pilipino. Depende lang kung anong klase ka. So, the fact na your dad or your mom or your tito or someone from your family is a public servant, may ano ka dun eh. May utang na loob. Apaka boastful if you say, apakataas ng ere mo if you say wala kang utang na loob. Because you have. At may utang na loob din po kami sa inyong mga listeners and viewers because alam niyo, thank you pala because for the past few months, hindi ko nababanggit, nasa top podcast charts tayo! Woo! Kaya utang na loob namin sa pag sinabi kong hindi ko utang na loob yun sa inyo, wag na kayong makinig at manood. Pero thank you, like, super, no? Super talaga, umarangkada from 30, naging 20, pinakamataas 7, nasa top 7, top 6 tayo. Thank you. So, kung gusto niyo maging updated at kung gusto niyo ipadala ang mga reklamo, suggestion, problema, mga kailangang idulog, pwede po kayong mag-solicit dito. Wag lang pumangutang. Please like and follow all our social media pages on Facebook, TikTok, Instagram. We also have a Spotify and YouTube. Kags Help! Ako po ang inyong lingkod, Kags Chino. Kags Help with Chino.